Hello, everyone. Yes, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating mga followers at likers. Yan. Okay, so nandito ulit ako, Ray Santos. Ray Santos here. And welcome to our Ray Santos Music Studio Facebook Live. Yan. Okay. So, maganda yung ating, topic na aralin ngayon 'no. Katulad nga nung, sabi ko sa inyo last time, ah, diniscuss natin yung Conservatory of Music ng Ray Santos Music Studio. So, ngayon naman magbibigay lang kami ng, or magbibigay ako ng mga sample 'no, na kung papaano, natin gagawin yung ating online class 'no, dun sa ating conservatory. So, for today 'no, for this episode, uh, we will have the, music theory. So, magbibigay lang tayo ng mga sample na, lesson 'no, na puwede nating aralin. So, from, siguro magbigay tayo ng dalawang lesson ngayon. So, isang for beginner at isang medyo, for intermediate ng konti. Hindi naman advanced, intermediate, 'yan. Pero bago 'yan, batiin muna natin si ayan, hello Ma'am Chari Fernandez. Teacher, yeah, teacher po ng Ray Santos Music Studio. 'Yan, si Ma'am Chari Fernandez, 'yan. Hello ma'am, okay, nice to see you here. Okay, so for today, we will have the music theory 'no. So, sige bigay tayo ng konting sample lang 'no para sa mga interesado 'no, interesado na mag-enroll or yung, nagwa-wonder, ano ba yung matututunan ko diyan 'no? Ano bang matututunan natin diyan sa, Ray Santos Music Studio Conservatory of, Music 'no? So, sample tayo yung pinakamadaling lesson lang 'no, pinakamadaling lesson. So, let's have 'yan. Okay, so for example, nasa beginner tayo 'no, yung pinaka-beginner talaga 'no. So halimbawa, sabihin na natin, zero knowledge 'no, zero knowledge talaga yung student. So first time niya lang makakarinig ng music theory or music lesson 'no. So first, so ito po yung aming mga o isa sa mga tinuturo namin 'no, 'yan, the staff, 'yan. Okay, so ito very basic 'no. So staff, yeah. It is composed of 5 lines and 4 spaces. So, 'pag sinabi nating staff, ayan, ayan po yung staff 'no. So, meron siyang 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines na po. And 4 spaces, 1, 2, 3, 4. So, 'yan. So, meron siyang 5 lines and 4 spaces. And ano ba yung trabaho ng staff 'no? Ano ba yung, halaga or ano yung ginagawa niya sa music 'no, yung staff. So ito parang ano lang naman siya, yung staff parang isang lugar lang naman kung saan nilalagay yung mga musical symbols 'no. So for example, ano ba 'tong mga musical symbols natin? So like for example, notes, res, treble clef, treble clef, bass clef, so something like that. So yan lang yung pinakatrabaho nung staff 'no. Parang, lalagyanan siya ng mga musical symbols 'no. So yan yung, staff, yan. Tapos isa rin po sa mga basic, lesson na tinuturo namin is yan, yung ating mga clef 'no. Kasi nga po music theory and then siyempre, ang isa sa mga unang, dapat ituro sa music theory is the note reading. Of course, note reading 'no. So, kung ito po yung ating note reading, of course, ayan po yung ating, clef sign. O, 'yan, a clef is a musical symbol used to indicate the pitch of written notes, 'yan. So, meron tayong dalawang uri ng clef sign. Although marami talagang, clef sign, pero, dalawa lang yung natin, yung atin pong treble clef or minsan tinatawag sang G clef and then bass clef or F clef. Yan, okay. So yan po 'no, yung mga basic things na matututunan natin kapag, beginner
'no, kapag beginner po. So 'yan. Tapos maya-maya po, so maglalagay na tayo ng mga notes, 'no? 'Yan, ituturo rin po namin yung mga pitch names, 'no? 'Yan, okey. So, para makapagbasa po kayo ng, notes, 'no? So, that is very, very important when we say music theory, 'no? Para mas maintindihan natin yung ating, music theory, siyempre po, note reading po muna yung isa sa mga mahahalagang bagay. So, diyan po tayo magsisimula sa staff, 'no? Tapos po, pagkatapos ng staff, clef, and then pitch names, 'no? Pitch names, and then 'yan, mga notes, and then after that yung value ng notes, then rest. So, unti-unti po 'yan, 'no? So, 'yan po yung ating, matututunan sa ating music theory. Very, basic po 'yan, 'no? Lalo na kung yung student po is talagang walang alam or zero knowledge siya 'no, na ngayon pa lang siya ranas or makakarinig ng music theory. Yan po yung mga, unang bagay na amin pong tinuturo 'no. Yan, okey. So yan po yun 'no, sa music theory natin. Now the other one, sige bigay tayo ng another lesson, medyo intermediate tayo ng konti. Sige, tignan natin. Okey, yan. Okey, sige. Okey. So sige, discuss nga tayo ng konti na medyo hindi naman advanced kundi, intermediate lang naman. So, this is the triads, 'no, triads. So, tinuturo yung triads and sabi natin yung triads is ito na nga basahin na lang natin 'no, is a set of 3 notes, so tatlong nota siya that can be stuck vertically in thirds, 'no. So 'yan, so 'yan. So, dito naman po sa lesson na 'to 'yan parang tinuturo lang dito yung parts ng isang or, yung mga parts ng isang triad. So, for example, this one is the root, 'no? 'Yan, ito yung pinakababa niya, eh. So, 'yan yung tinatawag natin na root, 'no? And then, itong nasa gitna is the, third, and then itong pinakamataas na nota is the fifth. So, 'yan po yung ating tinatawag na triad, 'no? Parang it is composed of, 3 notes, 'no, tapos ipe-play mo together. So, 'yan po yung triads. And ano yung mga parts niya? So, we have root, third, and fifth. So, 'yan po yung ating triads. Now, para makabuo po tayo ng, isang, triad, meron po tayong, parang formula niya, 'no? So, para makabuo po tayo ng isang major triad, we have the major third plus minor third. So, 'yan 'yun, 'no? So, para makabuo tayo ng isang major triad, ito po yung formula. We must have the major third plus a minor third, 'no? So, siguro po hindi ko na po masyado ipaliliwanag masyado, pero ito po para lang mas maging clear na po, 'no? So, this one is C and then this one is E, 'no? So from C to E is a major third. Major third po 'yan, 'no? Major third. So, meron ka ng isang major third, ito na 'yon. So, meron kang major third. From C to E is a major third. Now, from E to G is a minor third. Kaya nakabuo ka ngayon ng isang major triad. Kasi meron kang major third and minor third. So, puwede ba siyang magkabaligtad? Hindi po siya puwedeng magkabaligtad. Kailangan po sundin natin yung major third plus minor third. 'Yan. So, yun lang po yung pinakamadaling explanation do'n. So, again, from C to E is a major third and E to G is a minor third. So, kaya ka nakabuo ng isang major triad. So the same case here. So, another one 'no, another sample here, FAC is a major triad. Bakit? Kasi yung from F to A, from F to A is a major third, and then from A to C is a minor third. So, kaya
major triad pa rin siya. Yan, okay. So yan po yung, triad naman 'no. How about if it is a minor triad 'no, 'pag sinabi naman nating minor triad, ito naman po yung formula niya, minor third plus major third. So parang pinagbaliktad lang. Sa major triad, we have major third and then plus minor third 'no. So major triad. Pero kapag minor triad, nauuna yung minor third. So minor third plus major third. Yan, okay. So sige, last sample na lang tayo. So, like for example, ito pong sample natin dito, this one is, yung sample po natin dito is A, C, E. So yan po yung ating, triad 'no, A, C, E. Ngayon po, sa piano or sa keyboard 'pag plinay mo siya, ayan siya, A, C, E. So minor triad po 'to 'no, minor triad siya. Bakit siya minor triad? Because kung susundin ulit natin yung formula natin, minor triad is equal to minor third plus major third, ayan po. So from A to C is a minor third. And then from C to E is a major third. So minor third plus major third is equal to minor triad. No, minor triad. Yan, minor triad. Okay, sige, ganyan na lang. Okay. So minor triad. Yan. Okay, so yan po, no? So yan po yung mga sample ng ating lesson. So kung yan po ay kumbaga kung meron po kayong hindi masyadong maintindihan doon sa lesson na yun is because medyo finorward ko lang po ng kumbaga pinorward ko lang po ng husto, no? Okay? So, just to give you an example nung ating mga lesson. So, yan, kapag medyo beginner, so yan, yun yung matatagpuan nyo sa medyo nandyan po yung ating staff, treble clef, bass clef. So, yan po yung ating, yun yung cover nung lesson. And then kapag yan, medyo intermediate, ayan, medyo yung mga triads, no? Something like that. And yung ating pong music theory, no, again, meron po tayong what do you call this? Meron po tayong for beginner. So 10 sessions po yata yan, no? And then yung for intermediate is 20 sessions and then yung advanced is another 10 sessions. So yan po yung cover, no? So isa pa po, sige. Isa pa tayong lesson, no? Isa pa. So para medyo may mga idea po tayo kung ano yung cover ng ating program na ito, no? Okay, sige, one more sample tayo. Ito. Okay? So inversion, yan. Ito medyo pang-beginner ng konti 'to, no, inversion, no? So, kanina inano natin yung triads, no? So triads, ayan, no? So lahat ito pong triads na 'to, 'tong sample natin dito ay nasa root position, no? So sorry. Okay, saglit lang. So lahat po ito ay nasa root position. Yan, root position. Yan. So root position po 'yan, no? Yan. So for example, yung C major mo, siyempre yung pinaka-base mo diyan or yung pinakamababang nota mo is C, no? Kaya root position. Yan. So the same naman din sa halimbawa yung if you're dealing with the F triad or F chord, no? So yung pinakababa dito is what? F, no? Kaya nasa root position pa rin siya. So yan, root position 'yan, no? Okay, so ngayon, i-discuss natin ngayon yung inversion. Yan, inversion, no? So this one, sige, sample tayo dito. So root position, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Kaya siya tinawag na root position kasi
Yan, yung pinaka-bass niya o yung pinakababang nota niya is C, 'no? Yan. And then, meron tayong tinatawag na first inversion. Yan. So, kung makikita niyo, lakihan pa natin, 'no? Okay, yung first inversion natin, yung C dito kanina sa middle C, 'no? Lumipat doon sa pinakamataas, ito yan. Yan, okey? So, yan yung first inversion. Tapos, yung base niya is yung third na, which is the E, 'no? Ito, 'no? Yan. So, kaya tinawag siyang, first inversion, 'no? Una sa lahat kasi nga itong C na 'to, 'tong, C natin kanina napapunta dun sa taas, ito na siya ngayon, ayun. Tapos ang base na natin is yung third, 'no, which is the E or which is E, 'no? 'Yan. So, first inversion and then second inversion. Papaano naman ang second inversion, 'no? Yung second inversion naman natin, ito yung E kanina dito, yung base natin lumipat naman dun sa taas, 'no? Kaya nandito na siya ngayon. Ayan, nandun na siya ngayon, 'no? So, this one is the second inversion, 'no? And ito pa yung isa, yung fifth niya is yun na yung base natin ngayon, which is G. Yan, okay. So, yan yung ating, inversion. Ngayon, yung inversion malaki kasi ang naitutulong niya 'no, naiiba yung tunog. So, pare-parehas namang C triad yan 'no or C chord. C triad or C chord 'no, parehas yan, C, E, G, pare-parehas yan na, C. Ngayon, malaki ang naitutulong ng inversion kasi naiiban mo yung sound. So for example, kung ikaw ay isang composer, 'no, at gusto mong maiba ng konti yung sound at, kasi lagi na lang ganito yung ginagawa mo, puro root position, eh, di gawin mo naman ganito, iba ang tunog niyan, 'no? Sayang wala tayong piano ngayon 'no, pero, maganda sana maparinig natin na medyo iba yung tunog niyan 'no, okey? So that is, the first inversion and then sa second inversion iba pa rin ang tunog niyan, 'no? Ngayon, that is the reason why minsan ayan, ayan, ito na, ito na, ito na, ito na. Ayan. So sa piano pala, ayan. So ito naman siya, ganyan siya i-play 'no, 'yan. So again, naiiba yung sound niya. Kaya minsan may makikita tayong mga chords na ganyan or triads 'no, ayan. C, C over E, C over G is because of the inversion. Nababago yung bass and then 'pag nabago yung bass, anong mangyayari? May iba yung tunog, 'no? 'Yan, okey. So 'yan naman ang use ng ating inversion. 'Yan, okey. So 'yan yung, mga sample ng ating lesson 'no, sa ating, Conservatory of, Music 'no. So if you're interested 'no, na medyo, ah, kumbaga, eh, masabi niyo na, what do you call this? Kasi 'di ba sabi ko nga last time yung 'pag pumasok ka sa conservatory, iba rin yung atmosphere, eh, 'no? And maybe you want that kind of atmosphere or yung, magkaroon ka ng idea na, "Uy, ito pala yung mga subject, ito pala yung mga lessons," 'no, kapag ikaw pumasok sa conservatory. So yes, you can enroll, in our Ray Santos Music Studio, Conservatory of Music, 'no? So i-o-offer namin sa'yo yung mga subjects na ino-offer din sa, conservatory. So yan na nga yung mga sample natin. Pagdating sa music theory, meron tayong, beginner, intermediate, advanced 'no. So paalala ko lang 'no, sa mga nag-i-inquire tsaka sa mga interesado, hindi po ito bachelor 'no, hindi po ito yung parang, degree I mean 'no, hindi po ito yung degree. Ito po ay, makakatanggap po tayo ng certificate, yes. Pero again, sabi ko nga sa inyo, ang program na ito ay para sa number one, sabi ko last time, para sa mga, student or mga siguro mga individual na nagpe-prepare sila for the conservatory, 'no. Gusto nilang, pumasok sa conservatory and gusto nilang magkaroon ng, kumbaga introduction na maganda. So 'yan, para sa inyo 'to. And, maybe, para sa mga choir master, choir members 'no, na gustong,
mas mapalawak pa yung kanilang, kaalamanan, 'no, pagdating sa music, 'no, para mas ma-handle nila ng maganda yung kanilang choir. Yan, okay. Hello, Ma'am Nelia de los Santos. Good evening, Sir Ray. Hello, Ma'am Nels. It's an honor na nandito ka, yeah. Ah, the ano, our principal and directress sa Golden Minds Academy. Hello, Ma'am Nels. Nice to see you here. Anyway, so yan po yung ating ah, mga sample ng lessons, 'no, kapag kayo po ay nag-enroll sa ating music theory. So next week po, 'no, next week naman po, another subject. Magdi-discuss po ulit tayo ng another subject para naman po magkaroon kayo ng idea, sa iba naman, 'no, sa ibang subject naman. So ito music theories, I think next week will be composition. So we'll see kung papaano, natin gagawin 'yon and kung papaano kung papaano yung, turuan, 'no, kung papaano yung turuan na mangyayari pagdating doon sa, composition naman, 'no. 'Yan, okey. So, muli sa mga interesado, you just PM us and then, by the way, magsa-start na pala yung aming piano class this coming Saturday and, ah sold out po yung aming piano class and maraming salamat po sa mga nag-enroll, maraming salamat po sa parents and student. Thank you very much and magkita-kita po tayo this coming Saturday with Sir Harmon Arceo. Of course, siya po yung teacher ng, aming, piano class. So 'yan, magkita-kita po tayo diyan. And okay, bago ako magpaalam, ito isa sa mga the best, guitarist. Hello, Sir Lex Von Sumayo. Hello, Sir Lex. Oh, thanks. Thanks sa lesson, Master Ray. Grabe, nagpasalamat sa lesson. Mas magaling magaling ka sa akin, Sir Lex. Yes, si Sir Lex, tinutulungan niya din ako dati na gumawa ng mga website ideas about music. Yeah, thank you, Sir Lex, ha. Yeah. And Sir Lex, kung nandiyan ka pa, paki-ano nga, paki-type yung ano mo, yung site mo kung saan kanila puwedeng tawag dito, ma-contact, 'no? Kasi si Sir Lex po ay isa sa mga magagaling na guitarist and, siya po, nag-a-arrange ng mga different songs, 'no? Different songs na para sa mga guitarist, 'no? Para makatugtog sila ng, kanilang guitar na like for example, love song, 'no? Nag-a-arrange siya ng ganyan and yeah. May mga books siya na nai-publish na and then books and e-books, yeah. So Sir Lex, kung nandito ka pa ha, please, chat your ano, your website. Yeah, 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 yeah. Thank you, Sir Lex. So, lvsworks.com. Yan, okay. Pwede niyo po siyang bisitahin diyan. Nandiyan po yung mga books niya and e-books, I think. Yeah, kung saan niyo mabibili, 'no, yung kanyang mga books. So, yeah, please visit lvsworks.com. Para sa mga guitarist, 'no, ang ganda ng mga ano niya, ng mga works niya kasi, hindi kayo malilito kasi may notation ng notes and at the same time, may tablature yata, I think. Yeah, may tablature. So kung hindi ka gaanong gamay sa notes, may tablature. So mababasa mo pa rin siya at mapapakinabanganan mo pa rin, 'no? Yan, okay. Thank you very much, Sir Lex. Yaman. And maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin. Nakikita ko po kayo lahat. Maraming salamat at sa mga nag-comment, maraming salamat. So I'll see you again next week for another Ray Santos Music Studio Facebook Live. God bless and bye-bye.